Naku po, biological na ina ni Chloe San Jose, masama rin ang loob sa kanyang anak. Yan po yung ating bibigyan ng komento, reaction, opinion sa araw na ito. Pero bago ang lahat, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong walang sawag suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin niyang babasahin at pupusuan. Muli po ako inyong lingkod, tagapanood TV. At welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Huwag na po nating patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Biological mother ni Chloe San Jose nagsalita na sa totoong estado ng relasyon niya sa kanyang anak. Ina ni Chloe masama rin ang loob sa kanya. Dahil nga ba sa pagiging pasaway, panuurin at pakinggan ang buong detalye. Pati nga ang biological mother ni Chloe San Jose ay tinapos na rin ang katahimikan at hindi na rin napigilan ng makisali sa issue na kinakaharap ng anak nito at boyfriend na si Carlos Yulo laban kay Angelica Yulo at Mark Andrew Yulo na magulang nito. Dahil nga sa sobrang lumalala na ang issue sa pagitan ng kanyang anak na si Chloe San Jose at pamilya ni Carlos ay minabuti na niyang magsalita. Dahil nga sa nadadamay na rin ang pamilyang pinagmulan ni Chloe dahil inuungkat ng mga netizens kung sino ba ang mga nagpalaking magulang nito para magsalita ng masasakit laban naman sa mga mismong magulang at pamilya ng kanyang partner. Kaya naman, eksklusibong nakipag-ugnayan ang real at biological mother ni Chloe San Jose na si Maria Fe San Jose o mas kilalang Marie sa media upang magsalita at linawin ang mga isyong ibinabato sa kanya at sa anak niyang si Chloe. Dahil nadadamay na rin ang mga menor de edad niyang anak, sa kasalukuyan niyang pamilya ngayon, ito ay sa pamamagitan ng kanyang legal counsel at spokesperson na si Attorney James Mark Pedrone Ciudadano, na matagal na ring kaibigan si Marie, simula pa noong 2006. Isa-isang sinagot ng legal counsel ang mga isyong ibinabato sa kanyang kliyente simula nang umingay ang pangalan nito. Kakabit ng pag-ingay rin ang pangalan ni Chloe pati na ang sigalot sa pamilya nito. Kasabay ng pag-ingay ng pangalan ni Chloe ay paglutang ng mga impormasyong si Chloe ay may stepmother sa kanyang ama, ang nanay na nagluwal naman sa kanya ay may sarili na ring pamilya. Pinabulaanan ni Attorney Ciudadano na hindi isang overseas Filipino worker o labandera ang nanay ni Chloe abroad kundi isa ng Australian citizen at nagtatrabaho sa aged care services, hindi rin umano totoo ang mga kumalat na tsikang nakulong o nakakulong si Marie. Sa kabilang banda, kinumpirma ng abogado na totoo ang mga lumutang na alegasyon na hindi gaanong maganda ang relasyon ni Chloe at Marie, dahil sa malaking kaibahan ng kanilang values at parenting issues. Pero menor de edad pa raw kasi si Chloe noon, at tila nagkaroon ng gap sa pagitan ng parenting style ng isang Pilipino sa kinagis ng parenting style sa Australia kung saan lumaki si Chloe. Ninais daw ni Marie na panatilihin ang Filipino values at ituro ito kay Chloe, subalit tila hindi raw ito gusto ng anak. Ayon kay Attorney Ciudadano, it is true, even before Carlos and Chloe met, my client and Chloe already were having a difficult relationship due to the difference of ideas regarding parenting over the then minor Chloe. The gap started as I said Chloe was a minor then, a few years before reaching 18 years old, she was insisting on her way, and my client retaining her Filipino values, being a protective mother and having the best interest of Chloe in mind, did not agree. Consequently, the frequent clash of ideas led to the gap. Ngunit kahit na nagkakasamaan ng loob ang mag-ina, itinanggi ng legal counsel na hindi umabot sa demendahan ang problema ng mag-ina, wala umanong isinampang kaso si Chloe laban sa ina, at gayon din naman si Marie laban sa anak. Kung pagbabasihan ko po yung sinabi ng legal counsel po ng nanay ni Chloe San Jose, mga tagapanood, about yung bata pa lang to si Chloe, eh matigas na po talaga ang ulo. At talagang sinusunod po kung ano man yung gusto niya at hindi nakikinig sa ina. Di po mga tagapanood, kita po natin dito. Kung sarili niyang magulang, hindi niya po sinusunod. What more sa magulang ni Carlos Yulo? Susundin niya po ba yan? Hindi niya naman biological mother yan. Di ba? At kita niyo naman po mga tagapanood, ayoko pong husgahan si Chloe. Ayoko pong baka sabihin niya naman masyado kong minamaliit yung pagkatao. Hindi ko po siya minamaliit mga tagapanood. In fact, ano sila mayaman po sila kumpara sa akin, ba't ko naman sila mamaliitin? Itong akin, binibigay ay komento lamang at opinion base dito sa ating napanood.
'di ba? At dito, sinasabi ko nga po dito mga tagapanood, na kung yung sariling magulang niya hindi niya kayang sundin, sino pa ba kaya sa mga taong nakapaligid sa kanya ang pwede niya sundin? 'Di ba? Kaya totoo din po, siguro yung mga balitang hawak niya sa leeg si Carlos Yulo. Hindi po ba mga tagapanood? At sanay na sanay talaga siya sa magulong buhay. Kasi nakita niyo naman, hindi naman po ayos pala yung pamilya niya. May sariling pamilya na yung tatay niya, may sariling pamilya din yung nanay niya. 'Di ba? Ganun po bang gusto niya mangyari sa buhay nila Carlos, 'di ba? Na pagwatak-watakin na lang. Kasi sanay po siya mga tagapanood eh. O ngayon mga tagapanood, sa lahat ng mga kumakampi kay Chloe San Jose, paano niyo po siya madedepensahan dahil dito? Mismong magulang niya na po ang nagsabi patungkol dito mga tagapanood sa pag-uugali ni Chloe San Jose. Na bata pa lang talagang hindi na sumusunod sa kanya at matigas na po yung ulo. Comment lang po kayo sa comment section, pag-uusapan at didebatihan po natin yan. So hanggang dito lang po mga tagapanood. Kung nagustuhan niyo po yung ating talakayan sa araw na to at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.